Hindi ko ba nakikita ang mukha nito umiiyak ay alam ko na ang itsura nito kung paano umiyak. Mahilig pa naman ito maglupa sa isa sahig pag hindi na pagbibigyan ng gusto. Hindi ko alam kung kanino ito nagmana. Hindi kaya kay Dustin? Tina, pagbigyan mo na. Pero konti lang at baka sumakit ang ngipin yan. O sige na ate. Pupunasan ko pa mukha nito. Naghahalo na ang luha at sipon. Napapikit ako at napahilot sa aking noo. Sige na, mamayang gabi tatawag ako. Mabilis ko nang pinatay ang tawag at napapailing na lamang sa aking anak. Napapaisip din ako sa taong sinasabi ng aking kapatid na si Yossi Boy. Wala sa loob na napalingon ako sa aking kaliwa at halos mapatili ako sa gulat. Ay, kabayo! Gulat ko sa taong nakatayo na tapis lamang ng tuwalya ang nasa ibaba nito. Habang mabasa-basa pa ang buhok nito tumutulo pa. Is there something wrong? Poker face nitong tanong. Huh? What happened to your daughter? Napasinghap ako at kinabahan. Kanina pa ba ito tapos maligo at nakikinig? Bakit hindi ko napansin? Langhiya. Wala naman. Ayos lang ang anak ko. Ayoko na magkwento ng kung ano-ano dito. Hindi porket amo ko siya ay makikialam na siya sa pangyayari ng buhay ko. Lalong-lalo na kung anak ko ang pinag-uusapan. No, I heard it. Madilim na ang mukha nito at ramdam ko ang galit. Kinabahan ako ng sobra dahil naglakad itong palapit sa akin na madilim ang mukha. Narinig mo naman pala, bakit nagtatanong ka pa? Naningkit ang mga mata nito at tuluyan ang nasa harapan ko. Halos sumiksik ako sa inuupan kong malambot na sofa. Ang itsura pa nitong halos subad na sa paningin ko. Kahit pa may tuwalya sa ibang bahagi nito. Kita ko naman ang umbok nito. Halos mapalunok ako dahil nakatutok ang umbok nito sa aking mukha. Leche, I want you to explain everything. Galit ito pero kalmado pa rin ang boses. Hindi ko alam kung bakit ito nagagalit. Feeling naman ito. No need. Explain. Parang may pagbabanta na ang boss nito na ikinabigla ko. Napabuntong hininga ako at tumingala sa kanya habang nakaupo pa rin. Ito na may nakayuko at madilim ang pagmumuka. My daughter cried over the chocolate. Nakatungo pa rin ito sa akin kaya nagpatuloy ako. Pinagbawalan ng kapatid ko ipakain sa kanya dahil bigay daw yun na lalaking Yossi Boy. Adik pa nga sabi ng kapatid ko dahil marami daw tato. What the hell? Napangiwi ako sa lakas ng mura nito. Bagong kapitbahay daw kaya hindi kilala ng kapatid ko. Then, tell her to throw it in the trash. Galit na sabi nito. Napatingin pa ako sa magkabilang kamao nito na nakakuyong pareho. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito. Parang ito pang apektado. Sinabi ko na. Pabalang kong sagot para wala nang maraming satsat. Nakatitig lamang ito sa akin. Parang marami pang gustong sabihin. Alam mo, magbihis ka na. Inis ko. Napailing na lamang ito at umalis sa harapan ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Wala pa atang 5 minutes ay nakabihis na agad ito. Black t-shirt na bakat ang kanyang malapad na dibdib at pumuputok na muscles habang nakamaong na itim. Ang bango din ito. Hindi ko alam kung naligo din ba ito ng pabango. Nakaka-addict ang amoy nito. Shit. Selfies tayo. Napasunod na lamang ako ng tingin dito nang lagpasan niya ako. Parang baliw. Kaya padabog akong tumayo at pinatay ang TV na hindi ko naintindihan ang pinapanood ko. Sumunod na ako dito dahil naiwan na ako at ito na may dumiretso bigla sa opisina nito sa kabilang kwarto. Nang makarating ay umupo ako sa bakanteng upuan na katabi ni Dustin. Halatang nilagay na agad sa tabi nito para wala akong magawa kundi tabihan ito. Napanguso tuloy ako dahil maliwanag naman ang kwarto ay gumaan na lang ang pakiramdam ko sa atmosphere ng paligid. Pero na lang sa taong katabi ko na hanggang ngayon ay kasing dilim ng uling ang pagmumuka. Napatingin ako sa malaking monitor kung saan makikita ang lahat ng galaw ng mga tao dito sa bahay ng aking amo. Mukhang maayos at payapa naman, kaya napatingin ako sa aking katabi na panay dut-dut sa keyboard ng laptop nito. Parang hindi ito nauubusan ng ginagawa. Sa bagay, billionaire nga eh. Para akong tuod dito sa kanyang tabi. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba ang TV at manunood na lang o maglinis na lang kaya ako ng kwarto nito. Sir Dustin, ano pong gagawin ko ngayon? Nag-aalangan kong tanong. Napatigil ito sa pagdut-dut ng keyboard nito at umarap sa akin. Stay here. Ano? Ganito lang ako lagi? Asar ko dito. Just sit by my side. Kung gusto mo manood ka ulit. Ibang klase talaga. Nagpunta ba ako dito para tumambay lang at hindi magtrabaho? Nakakunot ang noo ko dito at pinakita ko sa ekspresyon ng mukha ko ang pagkaasar ko dito. Napabuntong hininga ito. Okay,
Imbasahin mo na lang ang balikat ko. Napaawang ang bibig ko sa sinabi nito. Please, medyo masakit na yung magkabilang balikat ko eh. Marunong ka naman siguro magmasahe, right? Marunong po. Sagot ko. Okay, then do it now. At muli itong humarap sa laptop nito. Agad ako napatayo at pumunta sa likuran nito. Sinimulan ko na itong imasahe sa matigas nitong balikat. Naririnig ko pa itong napapaungol sa tuwing dinidiinan ko ang balat nito. Parang sarap na sarap. Teka, bakit parang ibang ungol kasi ang naiisip ko? Ang syong ako talaga. Makalipas ng ilang sandali ay pinaalalahanan ko itong magtatanghalian na. Imbes na ako na ang kukuha ng pagkain nito ay naulit na naman na tulad kahapon na si Nanay Lourdes at ang kasambahay ay nagdala ng pagkain. At katulad din kahapon ay nauna akong kumain at nang matapos ay sinubuan ko na naman ang bakulaw na ito. Inabot na naman ang maghapon na nandito lang ako sa loob ng opisina ni Dustin. Manonood ng TV sa Netflix at susubuan ang ulupong na ito. Natapos ang maghapon ko na ganito ang nangyari. Kung ganito lagi ang trabaho ko ay parang hayahay naman. Imbes na matuwa ako ay parang hindi ako natutuwa. Matapos kong matawagan ng anak ko ay mabilis akong ginupo ng antok. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako dahil sa maghapong walang nangyayaring nakakapagod. Naalimpungatan ako dahil pakiramdam ko ay may humahalik sa labi ko. Masarap na halik na ayoko na sanang matapos. Pero nawala din at naglakbay na sa ibang dimensyon ang panaginip ko. Papungas-pungas ako ng magising at biglang napatili. Walang hiyang Dustin, nakayuko ito sa akin at kulang na lang ay halikan ako sa sobrang pagkakalapit ng mukha nito sa akin. Ang ingay mo namang magising? Bigla itong napalayo sa akin habang nakakunot noo. Kasalanan ko pa pala. Pasensya na ha? Mukha mo ba naman agad ang bubungad pagkagising ko eh? Sarkasam ko. Napabango na din ako dahil tuluyan ang nagising ang diwa ko. Fix yourself. We need to go to my company. Seryosong mukha nito. Halatang bagong gising din ito dahil magulo pa ang buhok nito. Napataas ang isang kilay ko dito. Kung hindi ko lang ito amo ay baka may black eye na ito sa akin. Bakit kasama pa ako? Baka pwedeng dito na lang ako. No, huwag ka na umangal at dumiretso ka na sa kusina matapos mong maligo. Mabilis itong tumalikod at lumabas na ng kwarto. Naiinis ako sa taong ito. Dumiretso na lang ako sa banyo at mabilis na naligo. Nang matapos ay naghanap ako ng isusuot sa dressing room. Hindi ko alam kung ano ang dapat na isuot dahil wala naman akong formal attire. Kaya kinuha ko na lang ang kulay puting dress na hindi umabot sa aking tuhod. Susuot ko ito ay kitang-kitang hubog ng aking katawan. Marami ang nagsasabi sa akin na parang hindi daw ako nanganak dahil sexy pa rin naman daw ako. Naalala ko sa pinapasukan kong ospital ay may nagpaparamdam din sa akin pero lagi ko agad sinasabing may anak na ako. Ang iba ay disappointed agad. Wala naman akong pakaalam kung gano'n ang reaksyon nila. Doon mo malalaman kung gusto ka talaga ng tao, kahit may anak ka na sa pagkadalaga. Naalala ko din bigla sa Anton. Isa din itong masugid na manliligaw kahit ba alam na nitong may anak ako, ay baliwala ito sa kanya. Mayamang tao din ito at isang lawyer. Mabait din ito at gentleman pero wala talaga akong maramdaman para rito kundi isang mabuting kaibigan. Ang huling balita ko dito ay nasa ibang bansa at nagbabakasyon. Napabuntong hininga na lamang ako at mabilis na naglagay ng light makeup sa aking mukha para hindi naman ako mukhang alalay ni Dustin kahit pa parang ganoon na nga ang magiging trabaho ko doon. Isang personal maid at hindi nurse. Mabilis kong kinuha ang slim bag ko na may laman na wallet, face powder, lipstick at cellphone. Inilugay ko na lamang ang mahaba kong buhok matapos ko itong i-blower. Nang makarating sa dining area ay halos mapatalo ng puso ko na magtama ang mga mata namin ni Dustin. Kasalukuyan itong humihigop ng kape at nang ibaba nitong hawak nitong mug ay dumiretso ito ng pagkakaupo na hindi bumibitaw ng pagkakatingin sa akin. Naka-business casual suit ito, bagay na bagay sa tindig at gwapong mukha nito. Wow, pinuri ko pa. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya kahit pa parang gusto ko nang matunaw sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Umupo ako sa pangalawang upuan na medyo may layo sa kanya dahil hindi ko makaya ang titig nito. Why you are so far? Lumapit ka dito. Maotoridad nitong boses. Kung kanina'y nakakaramdam ako ng pagkailang sa kanya, ngayon napalitan agad ng pagkayamot. Komportable na po ako dito, sir. Masungit kong sagot na hindi ito nililingon. Paano mo ako mapapakain ng ganyan kalayo? Nakabusangot ang mukha nito at ang matalim nitong mga mata ay nakatutok sa akin. Napamaang na lamang ako dito. Pati ba naman dito susubuan ko pa ang bakulaw na ito?
Nakakahiya at baka may makakita pa sa amin na ibang mga kasambahay, lalo na si Nanay Lourdes. Bilisan mo't naiinip ako. Tinaliman ko ito ng paningin. Kanina pagising ko'y nabwisit na ako dito. Hanggang ngayon binubwisit pa rin ako nito. Paano pa kaya mamaya sa maghapon namin? Anong klaseng dilubyo kaya ang mararanasan ko? Walang imik na tumayo ako. Lumapit dito kahit labag sa loob ko. Ipinatong ko sa kandungan ko ang aking slim bag. Nilagyan ko ng maraming pagkain ng plato nito. Sinadya ko talagang punuin at papakain ko ito sa kanyang lahat. Akmang kukuha rin ako ng pagkain ko sa plato ko na magsalita na naman ang buwisit na ito. Huwag mo nang gamitin iyan. Marahas ako napalingon kay Dustin. Ano, wala siyang balak akong pakainin? Bawal na ba akong kumain? Asar ko dito. Akakadagdag ka lang ng hugasin. Mas magandang mag-share na lang tayo dito. Sabay nguso nito sa plato nitong punong-puno ng pagkain. Ano? Nahihibang ka na ba? Sumunod ka na lang. Wala akong panahon na makapagtalo at nasarap tayo ng pagkain. Parang nangongonsensya pa ang buwisit. Teka lang, pati ba naman kutsara kailangan iisa lang? Paninugurado ko dito dahil kung oo ay baka mabigwasan ko na ito. Gusto pa ata nitong magpalitan kami ng laway. Tama ka. Kaya sige, subuan mo na ako at nang makakain ka na rin. Napanganga na lang ako sa kabaliwan nitong Dustin na ito. Nakapagtitagan pa ako dito sa sobrang inis pero ako din ang talo dahil hindi ko kinaya ang titig nitong nakamamatay. Nakamamatay sa kilig. Landi mo, Tanya. Wala na ako nagawa kaya inuna ko subuan ang sarili ko para siya ang unang makalasap ng laway ko. Ang buwisit hindi ata nandiri dahil parang nagustuhan pa nito nung sinubuan ko na. Kung todo ngisi pa ito. Nang ako na naman ang kakain ay nawindang ako dahil may laway na ito ni Dustin. Huwag mo nang pandirian ang laway ko. Para namang hindi pa tayo nagtikiman yan. Mabilis akong napalingon dito at kung maaari ay gusto ko na itong suntok-suntokin sa muka. Walang hiya. Nakaramdam ako ng pagkapahiya sa sinabi nito pero pati ba naman sa harap ng pagkain, inaasar pa rin ako nito. Kaya para matapos ng pagkain ay mabilis ko isinubo ang kutsarang may laman ng pagkain. Sumakas ay natapos ang aming agahan ng pagkaasar lang ang nararamdaman ko. Hindi ako sumasagot sa mga tanong ng animal na ito dahil naiinis pa rin ako. Nakadalawang plato pa nga kami. Leche, nagustuhan ko rin kasi. Sumakay kami sa magara nitong kotse na halatang milyones ang halaga at mabilis ito lumapit sa akin at kulang na lang iyakapin ako nito dahil ang kaliwang braso nito ay nakapatong sa balikat ko. Nakaramdam ako ng hiya. Nasa unahan ng driver nito, katabi ang isa pang bodyguard nito kaya nasa likuran kami. Pero ang Dustin na ito ay may pagkamanhid ata dahil walang pakialam kung may mga kasama kami sa loob ng sasakyan nito. Gusto ko sana itong sawayin, ang kaso baka mapansin naman kami ng dalawang tao sa harapan namin. Nanahimik na lamang ako kaya matapos ng ilang oras ay nakarating din kami. Hawak ang kanang kamay ko ay walang habas itong naglakad at walang pakialam sa paligid nito na panay ang bati sa kanya. Dire-diretso kaming sumakay sa private elevator nito. Ramdam ko din ang mga empleyado nito na nagkakanda haba-haba pa ang mga liig na nakatingin sa aming gawi. Gustuhin ko man sana magprotesta sa paghawak nito sa aking kamay na feeling jowa ay hindi ko magawa. Nakayuko lamang ako hanggang sa makarating kami sa pinakataas na floor. Nang magbukas ang elevator ay bigla ako niyang hinila. Namangha ako sa kabuuan ng opisina nito. Nakita ko sa isang table ang pagtayo ng isang lalaki at lumapit. Good morning po, boss. Magalang nitong bati. Napababa ang tingin nito sa akin at bahagyang nagulat pagkakita sa akin at ngumiti. Tumango lamang si Dustin dito at nilingon ako habang hawak pa din ang kamay ko. Sweetheart, he is James, my secretary. And James, this is Tanya, my girl. Nanigas ako sa pagkakasabi ni Dustin sa harap ni James. Ipinakilala pa talaga ako nitong babae niya. Nakakahiya. Good morning po, Ma'am Tanya. Nice to meet you po. Malawak ang pagkakangisi nito sa akin sabay lahad ng kamay nito sa akin. Nag-aalangan man ay napilitan akong itaas ang kaliwang kamay ko pero hindi pa man tuluyang nakakalapit ang kamay namin ni James ay mabilis na hinatak ni Dustin ang isang kamay ko. No need, ibigay mo na lang sa akin kung ano schedule ko today. Sabay lakad nito kaya napasunod ako. Nakita ko pang napakamot si James sa kanyang ulo. Halatang napahiya sa ginawa ni Dustin. Nang makapasok kami sa loob ng opisina nito ay agad kong hinatak ang isang kamay ko na hawak nito. Alam mo, nakakainis ka. What? Kumunot ang noo nito na napaharap sa akin. Pinahiya mo pa yung tao, makikipagkamay lang naman. Hindi niya kailangang makapagkamay sa iyo. Naipakilala ko naman na kayo, bakit pahahawakan pa ang kamay mo?
Napamaang ako sa sagot nitong daig pa ang bata kong mga tuwiran. Ewan ko sa'yo. Sekretary mo naman iyon. I don't care. Ayoko na may humahawak na ibang kamay sa'yo kundi ako lang. Seryosong mukha nito habang matiim na nakatitig sa akin. Napalunok ako sa sinabi nito at kinabahan. Lumapit ito sa akin at bago pa ako makasalita ay hinapit nito ang bewang ko at ang isang kamay nito inilagay sa bato ko at isang kisap mata ay naglapat ang aming mga labi. Pinilit ko siyang itulak sa kanyang matigas na dibdib pero parang nagtulak lang ako ng pader dahil hindi ito natinag. Magsasalita sana ako pero ito ang naging hudyat para palalimin niya ang halik na ginagawa niya sa akin. Halos kapusin ako sa ginawa naming halikan. Masyadong mapusok at mapaghanap. Nakakaramdam ako ng pag-iinit ng katawan. Itong si Dustin naman ay naging agresibo nang tumugon ako sa ginagawa nitong paghalik. Kulang na lang ay kainin na ang buong bibig ko. Nang matapos ay parehas kami naghahabol ng hininga. Napatitig ako sa matatalim nitong mga mata. Nababanag ang apoy sa kanyang mga mata. You really look so beautiful, sweetheart. I can't stop kissing you. At muli akong siniil ng mainit na halik nito. Hindi ko kayang tanggihan ang sarap ng halik na aming pinagsasaluhan. Ramdam ko pa ang kamay nito sa katawan ko na pumipisil. Naitulak ko ito ng malakas nang may kumatok sa pintuan at mabilis na napalingon sa aking likuran. Mabilis na inayos ko ang buhok ko at ang aking dress. Napahawak pa ako sa aking bibig dahil pakiramdam ko ay nangapal ata. Habang ito naman si Dustin ay dumilim ang mukha na halatang nabitin pero sadyang makulit ang nangangatok. Padabog na binuksan nito ang pintuan at busangot ang mukha. What? Singhal nito nang mabungaran si James. Boss, pasensya na po sa storbo. May meeting po pala kayong nakaschedule mamaya sa isang investor before lunch po. Parang namumutla nitong pagkakasabi. Nakaramdam naman ako ng habag sa itsura ni James dahil nasigawan ni Dustin. Pero imbes na sumagot ay tumalikod dito at umupo sa swivel chair nito paharap sa napakalaking lamesa nito. Ako naman ay naiwan sa pagkakatayo nang lumapit si James sa kanyang boss. Hindi ba pwedeng ipareschedule na lang iyan? Masama pa rin ang mukha nito. Boss, sa katunayan po niyan, last week pa po dapat ito pero dahil sabi niyo po kailangan niyo magbakasyon ng ilang araw. Kung kaya't na-reschedule na po ito. Sino ba yung investor na iyan? Walang gana nitong tanong. Si Mr. Hilario Gomez po. Pero ang anak niyang si Miss Haley ang pupunta dito. Sa katunayan po niyan, boss, ay araw-araw itong nangungulit sa akin at palagi nagtatanong sa akin kung nakauwi na po kayo. Okay, sige. Makakaalis ka na. Sagot nito sabay taboy kay James. Yes po, boss. Magalang nitong sagot. At bago pa ito tuluyang makalabas ay ngumiti muna ito sa akin kaya ngumiti din ako dito at tuluyan ng lumabas. Pagharap ko kay Dustin ay parang namaligno ang itsura nitong nakabusangot na nakatingin sa akin. Ako naman ay kinabahang bigla. Why are you smiling at him? Matalim ang mga mata nito sa akin. Huh? I don't like that you're smiling to other men. Your smile is for only mine. Ano bang masama dun? Nginitian lang ako. Natural ngingitian ko din pabalik. Alang namang simangutan ko. Bumalik ang inis ko dito. Kahit na, sumunod ka na lang sa akin para wala tayong problema. Problema? May isapak na ata ito sa utak. Pati ba naman iyon gagawing problema pa nito? Ang sarap niyang sapakin sa totoo lang. Hindi porket naghahalikan na kami para bang pagmamay-ari na niya ako. Ibang klaseng pag-uugali palang tawag ito. Hanggat maaari pipigilan ko ang nararamdaman ko dito at baka masapak ko na ito ng tuluyan. Lumapit ka dito at umupo ka. Utos ng hari. Napairap na lamang ako at lumapit sa kanya. Ipinatong ko ang slimbag ko sa malambot na sofa malapit doon. Saan po ba ako uupo? Takang tanong ko. At nagpalingaling nga kung may bakante pang upuan pero wala naman ako ibang makita. Here. Sabay kabig niya sa akin bawang at basta na lamang akong pinaupo sa kandungan nito. Kaya napatili ako ng malakas. Ano ba? Singhal ko dito. Dito ka lang para makapagsimula na ako ng trabaho ko. Napapikit ako ng simulan nitong amuyin ng aking buhok, habang yakap na isang braso nitong aking bewang. Teka naman, bakit dito? Meron namang malaking upuan doon. Saka paano ka makakapagtrabaho niyan kung nakakandong ako sa'yo? Bigla akong naasawa sa itsura namin. Stay ka lang sa akin, sweetheart, para makapag-concentrate ako. Gamit ang kanang kamay nito ay pinaharap nito ang aking muka at mabilis na hinalikan. Masamang tingin na binalik ko dito at ito naman ay kuntodo na ang ngisi.
Hindi ko maintindihan ang mood ng lalaking ito. Kung kanina masaya tapos bigla magagalit. Ngayon naman nakangisi na naman. Adik na ata ito eh. Baka may makakita na naman sa atin nang nakaganito tayo. Don't mind it. Just ignore them. Simpleng sagot nito. Wala na akong nagawa na magsimula na itong magtipan ng laptop nito. Wala itong pinagkaiba sa ginagawa nito sa mansyon nito. Nakapatong ang baba nito sa aking balikat habang nakakulong ako sa gitna ng dalawang bisig nito. Nakakaramdaman ng pagkaasawa, nangingibabaw naman ang kilig ko dito. Halos magtayuan ang balahibo ko sa batok sa tuwing napapahalik ito sa akin. Ako na may nakatingin lamang sa mga ginagawa nito. Hindi ko nga maintindihan sa totoo lang. Napakabilis pa nitong magdut-dut ng keyboard. Halatang sanay na sanay. Lumipas ang ilang sandali nang may tumawag sa telepono nito kaya napahinto ito. What? Masungit na sagot ni Dustin. Hindi ko marinig ang pinag-usapan ng mga ito pero ramdam ko na naman ang inis sa boses ni Dustin. Okay, I got it. May problema ka ba? No, someone will come here. Tumayo na ako dahil baka bigla na lang dumating ang kung sino mang someone na tinutukoy nito. What are you doing? Lalayo ako sa'yo. Baka makita tayong dalawa, nakakahiya naman. So what kung makita nila? Ang kulit mo. Bahala ka nga dyan. Sabay alis sa harapan nito at pumunta sa mahabang sofa kung saan nakapatong ang aking bag. Napadikwatro tuloy ako sa aking pagkakaupo. Napalingon ako dito at ganoon na lang ang kaba ko dahil nakatitig sa akin si Dustin. Ang nakamamatay nitong titig na matalim na kulang na lang ay kainin ako ng buhay sa paraan ng paghagod ng tingin nito sa akin. Bigla ako na-conscious dahil ang laylayan ng aking dress ay nalihis at kitang-kita ang mapuputi at makikinis kong mga hita. Alam kong sexy akong napaupo, pero itong si Dustin ay para bang lalapain na ako. Sweetheart. Parang napapaos nitong salita. Nakikita ko naman ang pagnanasa sa mga mata nito. Napalunok naman ako. Huwag naman sanang umabot ng kahalayan ng pag-iisip nito at baka magustuhan ko din. Ayoko mangyari iyon lalo pa at empleyado ako nito at wala naman kaming relasyon. May anak akong binubuhay at baka biglang magkaroon ng kapatid sa Trisha. Animal, ang layo agad ng tinakbo ng isip ko. Bago pa sumabog ang pagnanasa ni Dustin sa akin ay may kumatok sa pintuan. Kanina ay panay ring lang ang telepono nito pero hindi nito pinapansin. Kung kaya ay mabilis ako napatayo at ako na ang kusang nagbukas ng pintuan ng kanyang opisina. Si James. Sir Dustin, nandito na po si Miss Hailey Nabitin sa pagsasalita si James nang may babaeng biglang pumasok at walang pakialam na binangga ang secretary ni Dustin. Dire-diretso itong pumasok at tumapat sa harap ni Dustin. Isang magandang babae at matangkad. Mukha itong sopistikadang babae base na rin sa sobrang sexy na suot nitong kulay pulang dress. Nakitang-kita pa ang likod at sobrang iksing laylayan nito. Kung tutuwad ito ay makikita na ang kuyukot nito. Hindi nga yata nito napansin na andito din ako dahil ang babaeng si Hailey nakatutok lamang kay Dustin. Napadiretso ako ng pagkakatayo nang makita ko kung paano yapusin sa pagkakayakap ni Hailey si Dustin at basta lamang itong hinalikan sa labi. Pakiramdam ko'y sumabog ang puso ko sa tagpong iyon para ako nastatwa sa aking nasaksihan. Bigla ay nanlambot ang aking mga tuhod. What the hell? Malakas na hiyaw ni Dustin. Bigla itong napatayo at dumilim ang mukha habang magkasalubong ang mga kilay. Ang matalim niyang mga mata ay mas lalo pang tumalim sa paraan ng tingin niya sa babaeng si Hailey. Hey, I just want to surprise you, Dustin. Masayang bati ni Hailey na base sa boss nito ay para bang nangaakit. Imbes na sagutin ang babae ay napabaling ang paningin ni Dustin sa akin ng matagal. Hindi ko alam kung anong gusto niya ipahiwatig sa paraan ng tingin niya sa akin. Hindi naman ako manhid para hindi masaktan sa aking nasaksihan. Kung kanina ako ang hinahalikan ng taong ito, ngayon ay iba na. Buisit. Ano ba sabi ko sa'yo, James? Hindi ba't kabilin-bilinan ko ay huwag basta-bastang pumasok sa loob ng office ko nang walang pahintulot ko? Then why this woman suddenly here? Dumadagundong nitong boses at nababanaag sa boses nito ang galit. Halos mawala ng kulay ang mukha ni James sa kaputlaan dahil sa sitwasyon. Nakaramdam na naman ako ng habag dito dahil kanina pa ito napapagalitan. I'm sorry po, boss. Sasabihin ko po sana sa inyo pero hindi niyo po nasagot ang linya niyo, boss. Kung kaya ay kumatok na lamang ako para ipagpaalam po sa inyo pero bigla pong pumasok si Miss Gomez. Halatang hirap na hirap sa pagsasalita si James habang nagpapaliwanag. I don't care!
Galit na sigaw ni Dustin. Kulang na lang ay bumuga ito ng apoy. Don't get mad, Dustin. He's still your secretary. He's just doing his job. Malambing pa na sabi nito na para bang manhi dahil hindi nito ramdam ang pagkairita ni Dustin. Maras na napalingon si Dustin sa babaeng hitad. You! Get out of my sight! Napasinghap ako sa lumabas na salita ni Dustin. Hindi ko akalaing masyado itong harsh sa isang tao pag nagagalit. Alam kong paiba-iba ito ng ugali dahil napapansin ko siya na ganoon. Para ba itong bipolar pero hindi naman tama ang mamahiya. Nakita ko pang halos maniga sa kinatatayuan si Hailey. Kung kanina ay kung todo pa cute ito, ngayon ay parang nawala sa sarili. Nag-iba ang anyo nito. Pinapahiya mo ba ako, Dustin? Para sabihin ko sa'yo, andito ko para pag-usapan ng gagawing investment sa kumpanya mo. My dad told me everything, pero sa pinapakita mo ang ugali, wala talaga nagtatagal ng mga tao sa'yo. Loser. At bigla itong nagmarcha, pero bago ito makalabas ng opisina ay napadako ang mga mata nito sa akin. Pinasadahan pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Narinig ko pa ito nagsalita ng bitch sa akin at walang habas na itinulak si James bago lumabas ng tuluyan. Napanganga na lamang ako sa bilis ng pangyayari. Napadako ang paningin ko kay Dustin nang umupo ito sa kanyang swivel chair at hinilot ang sentido. Ban that woman here at my building! Sa Dustin. Boss Dustin, paano po ang meeting ninyo na Mr. Hilario Gomez? I don't give a shit. Damn his meeting also. Ayoko ng kahit anong bahid ng lahi nila magkaroon ng ugnayan sa kumpanya ko. Yes po, Boss Dustin. Mabilis ito nagpaalam sa kanyang boss at nagpaalam din ito sa akin bago lumabas ng opisina. Nakatingin lamang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dapat na maramdaman sa sandaling ito. Wala pa yatang 10 minuto ang kaganapan na iyon ay para bang 1 linggo na dahil sa itsura ni Dustin na hindi ko maintindihan. Come here, sweetheart. Malambing na utos ni Dustin sa akin na aking ikinagulat. Why? Alanganin ko sagot. Sa loob-loob ko ay gusto ko na itong pektusan sa ulo. I need some meds. Ako naman ay nagulat. May sakit ba ito at kailangan ng gamot? Baligsa ako lumapit dito at mabilis na nawala ang kaninang inis. Lumapit ako kay Dustin at itinaas ang kanang kamay ko papunta sa noo nito. Nurse ako kaya dapat alerto ko sa mga ganitong bagay. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala kong tanong. Medyo masakit ang ulo ko. Pinapungay pa nito ang mga mata. Saan nakalagay ang mga gamot mo't kukunin ko para makapagpahinga ka? Imbes na sumagot ay bigla niya akong niyakap. Gamit ang dalawa niyang braso ay pinulupot nito sa aking katawan at isinubsob ang mukha sa aking tiyan na aking ikinasinghap. Dustin, ikaw lang. Ikaw lang ang gamot ko, sweetheart. Pakaramdam ko'y hinalukay ang aking tiyan dahil sa kiliti gawa ng kanyang pagsasalita sa aking tiyan. Niloloko mo lang pala ako. Akala ko'y masakit ang ulo mo. Nakataas man ang isang kilay ko'y kinikilig pa ako sa ginagawa nito. Sumakit ang ulo ko sa mga walang kwentang tao. Umangat ang ulo nito at sinalubong ang mga mata ko. Mabilis niya akong kinandong sa kanyang mga hita at inilapit ang mukha sa akin. Pero mabilis kong inilayo ang mukha ko sa kanya. Huwag! Why, sweetheart? Takang tanong nito na nakasalubong ang mga kilay. Huwag mo kong halikan. Ayoko. Singhal ko dito. Akman tatayo na ako dito pero mahigpit niya akong yakap kaya hindi ako makapiglas sa kandungan nito. What's the problem? Did I did something wrong? Matapos mo makapaghalikan sa ibang babae, hahalikan mo pa ako? Kadiri ka. Kaya nagpupumiglas muli ako. Iniisip ko pa lang na naghahalikan kami kanina tapos may apple na humalik din sa kanya. Nakakasuka iyon para sa akin. Hey, calm down sweetie. Hindi ko siya hinalikan. Siya lang ang basta humalik sa akin. Wala akong pake. Mami, may virus yun. Tapos hahawain niyo pa ako. Napamura itong bigla sa akin sinabi kaya mabilis akong tumayo at itinulak ito. Where are you going, Tanya? Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa aking shoulder bag at kinuha ang alcohol at wipes. Humarap ako sa kanya at lumapit. Sweetheart! Sa boss nito ay alam ko nagtataka ito pero ako ay porsigido sa aking gagawin. Lumapit ako sa kanyang harapan at kumuha ng wipes. Inilapag ko sa table nito ang alcohol at wipes. Mabilis kong hinawakan ng panga ni Dustin gamit ang kaliwang kamay at ang kanang kamay ko ay may hawak na wipes. Walang ano-ano'y pinahid ko sa kanyang labi ang hawak kong wipes. Sinadya ko itong diinan at nilakasan. What the? Nabitin na sasabihin ni Dustin nang pinalo ko ang bibig nito. Shut up!
Kung ayaw mo, sumabog ang bibig mo. Pagalit na sinabi ko. Kumuha ko ng tissue paper na nakalagay sa table nito. Pinulupot ko ito sa aking kamay na para bang sasabak sa suntukan. Binuhos kong alcohol sa tissue at mabilis ko ding ipinahid sa bibig ni Dustin. Nagkalasog-lusog ang tissue dahil nabasa na ito ng alcohol, pero dahil inis ako ay wala akong pakaalam at pinahid ko ng husto sa labi ni Dustin. Napapaungol na lamang ito sa aking pinagagagawa at napahawak na lamang sa aking bewang. Inilapag ko ang luray-luray na tissue sa table at kumuha muli ng wipes. Inayos ko ang pagpahid sa labi nitong namumulan na ng husto. Para bang nangaakit ang labi nitong nakabuka. Napalunok na lamang ako pero pinipigilan ko ang sariling matukso dahil galit nga ako. Matapos sa wipes ay tissue ulit ang ginamit ko para madry ang labi nito. Nang makontento sa aking ginawa ay inilapit ko ang mukha ko sa kanya at tinitigan ang labi nito. Sinuri ko ng husto para walang bakas ng virus ni Hailey sa labi ni Dustin. Okay na? Napadiretso ako ng pagkakatayo na magtama ang aming mga mata. Ang titig nitong nakakatunaw ay biglang nagpakabog sa aking dibdib. Magtrabaho ka na. At tinanggal ang dalawang braso nito sa aking katawan. Nakatitig lamang ito sa akin at napabuntong hininga. Okay, sweetheart. Pero bago yan, kailangan ko ng vitamins. Pero bago pa ako makapag-isip sa sinabi nito, ay basta na lamang akong hinalikan nito. Malalim na halik na halos ikaubos ng aking hininga bago pa siya tumigil.